Hatid ng UP Diliman Gender Office. Gender Radio. Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang programang DCUP Gender Radio, hatid sa inyo ng UP Diliman Gender Office. Ako si Cindy Cruz Cabrera at kasama ko ngayon Hi! At si Shane. ako. Yes, ako si Shane. At kasama nyo kami ulit ngayon sa isa na namang episode ng Gender Radio, ang chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office. Yes. So, tawag doon, dahil June ngayon at alam naman natin, June ang pinakamakulay na buwan ng ating taon, ang Pride Month. Last episode, kasama natin sina Moira Alfonso at Fatima Mendoza ng University Student Council at pinag-usapan natin ang gender agenda ng incoming USC. At ngayon naman, bonggang-bongga yung ating topic ngayong araw kasi sobrang sobrang malapit siya sa buhay ng ating mga kapatid na mga trans women and trans men at malaking bagay to kung sakaling maipasa, no, Cindy? Yes, napakahalaga nito at nakaka-relate ako ng husto dito kasi syempre long before you were born. In the 90s, 'di ba, when I began working at ako ay nag-asawa, talagang napakalaking issue nung gusto kong mag-hyphenate ng aking apelido. Ako ba daw ay artista? Bakit ko gustong gamitin yung nickname ko in all contexts kahit na yung there's nothing wrong naman daw with my full name. Di ba, the point being, yan ang gusto ko. Yan ang tawag sa akin, di ba? At in my case, there's nothing objectionable naman sa name ko except di ko yan ginagamit. Ang tumatawag lang sa akin ng full name ko ay ang Meralco. Pero di ba, wala na. Kahit love ko siya, di ba, hindi ko yan ginagamit. And so, and I really received a lot of, di ba, yung mga comments, di ba, na ang hirap naman daw. Parang it's about them, yung aking pangalan. So talagang tungtuwa ko na mapapag-usapan na to. At relate at super support. Di ba? Napakahalagang maipasa, di ba? Na mga ganitong mga law, di ba? At abante ang mga efforts na ito. Kaya, Shane, yung pinakita mo sa akin videos, di ba? Oo, mamaya pag-usapan natin yan. So, ngayong araw, makakasama natin si Venus Ancheta Lane ng STRAP o Society of Transgender Women of the Philippines. Siya lang naman ang kanilang External Affairs Officer. Tapos siya rin naman ay isang awarded. Yes. Liban sa pagiging isang SOGSC and I Am Remarkable Facilitator. Siya lang naman ay isang evangelist and Young Woman of the Year awardee mula sa Global Workforce Management. Kaya naman, let's all meet Miss Venus Ancheta Lane. Hi Cindy, hi Shane. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat and happy Pride. Ayan. Happy Pride. So, eto tawag doon, para makarelate yung ating mga kasi viral nung mga nakaraan, tuwang-tuwa yung mga tao sa social media kasi yung orange, ayaw niyang bakit naman nga siya orange? Kasi yun yung kulay niya. Tapos orange, tapos yung fly, 'di ba? Sabi, bakit naman fly yung pangalan ko? Parang hindi pinag-isipan. Yeah. Tapos kahit yung avocado. So, nakilala natin yan sina Charmaine, sina Melanie, at Vanessa. At tuwang-tuwa yung mga tao na meron silang pinipiling pangalan. So, nabalitaan mo ba yun? Actually, no. As a young woman, napanood ko siya. But, in-introduce lang naman sa akin yung video na yun. And, nakakatuwa nga. And, nakakatawa. And, napapanahon siya, actually, since, ang isa sa ipinaglalaban ni STRAP is yung legal gender recognition bill na pag-uusapan natin today, no? So, nakakatuwa na yung mga simpleng bagay na to, nagsaspark na siya ng conversation sa ating lahat. So, natuwa ko in fairness at natawa. Pinakita ko talaga yun. Sabi ko, uy, Cindy, tingnan mo. Oo.
And nakakatuwa talaga na ang mga sinasabi ngang maliliit na bagay na ganito ay nagkakaroon na ng mga conversation tungkol dito. Kasi itong mga pakiramdam ng iba na, 'di ba, maliit na bagay. Hindi ito maliit na bagay, 'di ba? Ito ay napakahalaga sa tao kung kanino siya nag-matter at dapat ino-honor ito, 'di ba? So yung mga usapin ng pangalan, 'di ba? At yung lived name, syempre kung ano yung iyong gamit talaga at yung mga markers ng identity mo, napakahalaga na ino-honor ito ng lahat. So, okay. Para simulan natin yung chikahan natin about legal gender recognition bill. Venus, gaano ba kahalaga yung live names para sa trans community? Paano siya naiba sa nickname, di ba? Yeah. Live name kasi, kumbaga ito yung ginagamit or actually simbolo siya para sa aming mga transgender people, no? Simbolo siya ng pag-introduce ng aming tunay na katauhan, yung true authentic self nga na sinasabi nila, no? So, napakahalaga nito. Why? Kasi every live names na ginagamit ng every transgender people, may history siya, may story, may symbolism, no? So, I think, to me personally, no, a live name is a symbol of, kumbaga, parang rebirth for us, no? So, yeah, napakahalaga talaga niya. So how did it feel for you and for others nung nagsimula yung kanilang mga community, di ba? Or friends and immediate family to call them by their names? Well, to me personally, it is very affirming. No, kasi most especially nung tinawag ako ng mom ko by my live name, no. Funny story pa. Actually siya funny, medyo sad, pero alam mo 'yon, it's my story, ganon, kumbaga. So the first time na in-acknowledge ng mom ko yung live name ko is through a Facebook post. Oh. Parang birthday niya kasi yon, tapos at that time, no, nag-Boracay kami, but at that time medyo hindi pa niya kinikilala yung live name ko. Hindi niya pa kinikilala yung true authentic self ko. So nung after ng birthday niya, as in the day after her birthday, no, minessage ko siya ng mahaba sa Facebook. So inexplain ko sa kanya na this is the real me. You know, I understand na hindi ito yung, kumbaga, ine-expect mo na anak mo, na ipinanganak mo. But, you know, if there is love talaga na nafe-feel mo for me, you will accept me for who I am. Diba? And, parang, medyo hindi kami nag-usap ng mom ko over the weekend. Tapos, ginulat na lang niya ako na nag-post siya sa Facebook. And, doon niya unang ginamit yung mga kataga na, this is my daughter, I'm proud of my daughter. Ganyan. So, ayun, actually, naiyak ako noon. Kahit hindi pa kami hindi pa kami nag-uusap. No? Pero, ayun, napakahalaga na kinikilala ng mga tao sa paligid mo, yung live name mo. Kasi nga, una sa lahat, mafe-feel mo yung pagtanggap ng kung sino ka talaga. Tapos, again, as I mentioned, no, affirming siya for us. Kasi, kumbaga, dahil nga kinikilala ng pamilya namin, ng kaibigan namin, yung tunay na kami, we will feel very safe around those people. So, yan. Ang ganda. Ganda nung story. Oo. Di ba? Hello Kailangan po. muna mag-away. Hi, Mami. Kailangan muna mag-away kami bago niya At saka nakaka-touch nga talaga kasi going back to, you know, what I said sa intro. Syempre yung aking chika kanina, that was really more a matter of convenience, you know, something na I wanted. But 'di ba, when yung sinabi mo ngang the acceptance of the identity, 'di ba? Making you feel safe, 'di ba? Goes beyond, 'di ba? Yung the example that I gave, because it symbolizes nga, 'di ba, Yes. na
there's a rebirth, and 'di ba? And there's an acceptance, 'di ba? And beyond the acceptance, 'di ba? Parang embrasure, 'di ba? Yes. Celebration. Celebration talaga. Ayan, no? Tawag doon. Ang ganda nung name ni Venus eh. Di ba? Parang Venus. Parang ang naisip mo yung painting na The Birth of Venus. Tapos, tawag doon, bakit mo napili yung Venus? Yes. Paano ba yung nagsimula? Ikaw ba yung pumili niyan? Meron bang nag-name sa'yo? Ako yung pumili nun, actually. And I chose yung name na Venus. Kasi, well, first, I'm nerd alert, I'm into mythology, yung ganon, no? And Venus is the Roman goddess of love, beauty, and sex. And as a Scorpio myself, as a Scorpio myself, I feel like pasok ako sa category na yon, yung ganon. Gusto ko sanang gamitin yung Greek version, which is Aphrodite. Pero parang sabi ko nga, parang mas sultry yung Venus na name. So, I chose that name. And also, us trans women, no, we are, I mean, history lesson, no, trans women before are highly regarded sa mga society, no. Yung mga babaylanes, Yes, diba? And yung mga asog, napakataas ng tingin ng mga tao sa kanila. They're like godlike na nga, no, sa society. So I think me choosing the name of a Roman goddess is me embracing, the kumbaga yung dating estado ng trans community sa isang society. Na kung titingnan natin, talagang tawag doon, hindi naman talaga iisa yung danas ng mga lipunan. Yes. Tapos hindi naman parang from the get-go, hindi, ganito ang order ng mga bagay, di ba? So, yung lipunan, nababago siya at kung paano niya din kinikilala yung mga members ng community niya. Kanina napag-usapan na natin yung yung na-chika mo, yung kung paano una kang tinawag ng mom mo. Kumusta naman yung nung mas marami nang tumatawag sa'yo bilang Venus? I felt more confident sa sarili ko, no. Us transgender people, whenever we're going through our transition, especially yung start ng transition namin, merong konting panghiya, ganun, merong doubt sa sarili namin. But the moment that, my friends, my old coworkers, my old classmates na friends ko, when they started calling me by my live name, parang na-feel ko yung confidence na sila nga tanggap ako. So I really have to fully accept yung sarili ko. So mas maganda yung naging epekto sa akin. Nakikita niyo naman. Ganda. Actually, sabi ko nga kanina, nabati yung frames ng glasses. Kasi sobrang sobrang vibes. Yes. No, during that time na, marami nang tumatawag sa iyo ng name mo, and then family, friends, and co-workers, really important, diba, na in the workplace also. I hope it's okay tanungin, nakaranas ka pa rin ba ng, some resistance, diba, na pinipilit ka pa rin tawagin by your, the dead name, diba? Yung dead naming, and yung, was there resistance of some refusal, diba? Because, nakita ko yun minsan, na parang, other people making it about them nga, na parang, when karapatan yan ng isang tao, diba? Well, pinaka-common, no, hindi lang sa akin, I think all of the transgender people that are watching and listening to us, no, makaka-relate dito. Kapag yung nag-apply kami ng mga IDs, ganyan, or kumukuha kami ng legal documents sa mga government agencies. Kasi doon tatawagin pa rin nila yung legal name. I-announce pa nila sa speaker. No? So, parang minsan parang bigla kang mahihiya na, tatayo ba ako? Yung gano'n. Actually, na-feel ko yun. Nung nag-renew ako ng passport ko. And, of course, at that time, parang I'm longer na yung transition ko. So, mas confident na ako sa
identity ko talaga, no. But when they announce my legal name, parang, tatayo ba ako? So, nung tumayo ako, lahat sila nagtingin na parang, ha? Tapos, even yung dun sa counter, parang sinabi niya, ay, sorry, ma'am. Yun. So, that's nice. nag-apologize naman That's siya, no. nice. Also, very common to, na hindi lang ako yung nakaranas. Yung mga family members na talagang nag-resist, na parang hindi nila tanggap kung sino ka talaga. May mga family members ako na up until now, no, parang hindi nila ina-acknowledge yung true identity ko. And to me, to be honest, it doesn't really matter na. Kasi I already got the acknowledgement, yung acceptance from my mom, from my sisters, from my nephews, no. And that's the most important thing to me. No. From the people who matter. Yes. And I always tell this even sa mga bata na yung mga trans nene natin, mga trans totoy natin. Like yung sinasabi sa kanila na don't focus on yourself dun sa mga taong hindi kayo tanggap. Kasi pahihirapan nyo lang yung sarili nyo. Focus dun sa mga tao na tanggap kayo, mahal kayo kung sino kayo. Kasi makakatulong yun sa inyo. So, yun yung ginagawa ko rin sa sarili ko. Ang ganda naman. No? Oo. At Ganda saka ng kung advice. titingnan mo, tawag doon, habang nagpo-progress yung society, meron talaga minsan na mga yung pinipiling maiwan. Yes. So, eto no, mamaya pag-uusapan naman natin kung itong inyong organization, ang STRAP. Tapos, meron din, yung title kasi ng episode natin ngayon, Call Us By Our Name, na siya ring pangalan ng kanilang advocacy page sa Facebook. At ito ngang pagpupush ng legal gender recognition bill, no? So, etong tawag doon, sa ngayon ba, gaano kadami na ang members ng STRAP? Well, sa membership ng STRAP, no, meron kami mga active members, which is yung talagang very active sa advocacies and everything na ginagawa ni STRAP ngayon. But also, we have the inactive members, but we still consider them as members. So, I think more or less, mga 500 collective, no? So, ayun, may mga ates and titas kami na from time to time nag-reach out pa rin naman. Bongga. Yan, no, tawag doon. Mamaya pag-uusapan natin lahat ng yan sa pagbabalik ng Gender Radio. Dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Ate, halika dito, bilis! Ano ba yun, Nikki? Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal. Ay, di ba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online? Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Hello? Ay, yes po ma'am. Opo, nabigay na po namin yung first draft kanina. May ipaparevise po ba? Sige po, aayusin ko po agad. Opo, thank you ma'am. The world will not stop if you stop. Learn to put your health first. A message from DZUP 1602. Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500 ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools. Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Gender Radio. At
Nandito tayo muli sa Gender Radio at pinag-uusapan pa rin natin, syempre, ang Legal Gender Recognition Bill. No, kanina na chika sa atin ni Venus kung paano kung paanong tinanggap siya ng kanyang mom at gaano kahalaga. Hindi lang yung tawag doon, yung acceptance, pero yung pagkilala, no? Pagkilala dun sa pangalan at pagkatao. Na yung true Authentic self. true authentic self, 'di ba? Ng ating mga kapatid na mga trans. So ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba nag-start itong parang pagpapanawagan sa isang legal gender recognition bill? Dahil yes, chumismis. 'Di ba first time tong ifa-file, tama? Yes. 2025 nung nabuo yung coalition, no. Of course, nag-start siya because us trans women and the transgender men community, no, we have or we feel the same kumbaga struggles talaga. And isa sa struggle namin is yan nga, yung walang or mahirap sa current na batas natin na magpalit kami ng pangalan. And us just hearing, yung legal name namin, which is yung dead name namin, medyo dramatic. So pioneer Filipino transgender men movement, Trans Masculine Philippines, and us, the Society of Trans Women of the Philippines, unite. We united, and kumbaga we talked about having or proposing this kind of bill. So, up until now, may mga times na nag-usap-usap pa rin kami para yung mga kailangan i-revise para mas mapadali yung pagpasa natin. Can you tell us about the Simplified Legal Gender Recognition Bill? Yung simplified Legal Gender Recognition Bill, no. So, this bill is a trans-led legislative proposal, and magki-create siya ng clear, accessible, and rights-based na judicial procedure for us transgender people, no, and also the gender diverse Filipino people to have our name changed legally, as well as yung gender marker sa mga legal documents namin. So, sige. Ito tawag doon kasi in a way, pag pinuntahan nyo kasi yung page ng Call Us By Our Name, meron dong mga may mga chika doon na meron ng mga naunang mga batas na kung titingnan natin, kuwari, pinangalanan kang Cindy, pero imbes na letter C, naging letter S. Yes. Syempre, di ba, parang ano ba yan? Ba't yung Cindy ko, letter S? So, gusto mong papalitan yung letter C to letter S. May mga ganun ng mga naunang batas na kung, yun nga, kung merong clerical na mga errors, o kaya naman, feeling mo na pagtripan ka na magulang mo, tas pinangalan ka sa COVID. Tapos nung lumaki ka, tas parang ano ba yan naman kasi yan? Parang hindi masyado, yun nga, pinag-isipan yung pangalan ko. Kung ikaw ay isang orange at gusto mong pangalan ay Charmaine, 'di ba? So, paanong hindi, in a way, paanong hindi pasok dito yung concerns ng mga trans? Yes. Kasi sa current na batas natin, hindi niya kinikilala na rason para magpalit ng pangalan yung gender identity namin. No? So with this bill that we are pushing, which is the Simplified Legal Gender Recognition Bill, it'll acknowledge na yung gender identity is isang rason, no, tamang rason para makapagpalit ang isang transgender person ng kanyang pangalan. Sa mga alam mo bang experiences na kung yung mga okay lang i-share. Okay. Sa mga alam mo bang experiences, paano siyang in a way, paano bang sinasabi ng batas? Kung wari may kakilala ka ba na gusto kong magpapalit ng pangalan. Tapos sinabi sa kanya, ay hindi ito pwede kasi gender. Yes. So, paano siya in a way, paano siya nararanasan sa ngayon?
sa ngayon, no, may mga sumubok na magpalit ng pangalan. But, for example, ang pangalan niya is John, no? At isa siyang transgender woman. Now, gusto niyang papalitan into Mary. Hindi ito napapayagan ng ating batas ngayon kasi nga ang yung current na batas na sinusunod natin is sex based. So nakabase siya sa sex assigned at birth. At kung yung ipapalit mong pangalan ay hindi aakma sa sex assigned at birth mo, hindi ka papayagan ng batas. Yes, 'di ba? Kasi halimbawa, 'di ba, meron kasing dun sa mga laws na existing na kung gusto mong palitan yung iyong sex, kailangan may kasamang birth certificate. Kailangan ito ay mistake na clerical, 'di ba? At kailangan or earliest, I suppose, legal documents, no? So, school, ganyan. Which are clearly, 'di ba? Which clearly do not factor in the needs, 'di ba? Of the community na kasi syempre grade 1, grade 2, 'di ba? Tinitignan na maaring maagang documents na talagang hindi saklaw, 'di ba? Yung pangangailangan. So, in what ways does the Simplified Legal Gender Recognition Bill address itong mga gaps ng existing laws? Kasi nga kailangan pagkakamali. Ayan, kailangan such an awful name like COVID, tsaka mo lang pwedeng mapapalitan. And of course, no changing of the sex or gender unless Needed. Unless it's a mistake. Yes. So, ayun, as I mentioned earlier, no, talagang kung once ay pasa ang Simplified Legal Gender Recognition Bill, i-acknowledge na yung gender identity bilang rason para mapalitan yung pangalan namin sa lahat ng legal documents. Also, yung gender markers sa aming mga legal documents, i-acknowledge na rin yung gender identity na namin, no? Kasi right now hindi pa siya hindi pa pwede ayon sa ating batas, no, unless talagang yun nga clerical error siya, ganon, but very long process pa din, no? So with this bill, mapapabilis yung pagproseso ng mga changes na i-request namin kasi ayun nga, kailangan lang nilang i-acknowledge yung gender identity na meron kami. Ito pa nga actually, doon sa mga aspetong economical at practical. Kanina, napag-uusapan namin ni Venus bago mag-start yung ating episode, na hindi biro yung legal cost. Yes. Kung wari, ng pag-attempt man lang sa ngayon, no? Yes. Na kung magkano ba inaabot para lang makapagpapalit ng pangalan. Yes. Kasi may mga cases na kung gusto mo na parang malakas yung yung case mo, of course hihingi ka ng ng parang guidance sa mga lawyers, no, para ma-check nila kung yung reason mo ba is ma-acknowledge ng government. Pero may ibang marami pang cost eh. I know per letter meron tayong babayaran per letter. Yung sa natin ngayon, no, sa batas natin per letter, or I think if I'm not mistaken, kapag yung buong pangalan or first name yata or last name, it'll cost you up to 100K, yung mga ganon. So, napakamahal talaga ng pagpalit ng pangalan. And, once na mai-push natin itong bill na isinusulong ni SRAP, PFTM, and DTMPH, mas mapapabilis at mas cost-efficient yung process. Yes, no? kasi, hello, tawag doon, bakit naman kailangan gumastos ng gano'ng kalaki in this economy, no? Yes. So, ang pangalan is, it's a simple or basic human right. Diba? Yes. So, bakit mo kailangan gumastos ng napakamahal? Para lang makuha mo yung basic right na dapat naman ay binibigay sa'yo. Na kung tutusin, in a way, ina-update lang naman natin yung mga papeles. Yes. Kasi, ang araw-araw mong
buhay, ito na yung pangalan mo. Sabi nga, live name. Ito na yung everyday ko eh. Ito yung tawag sa akin ng mga mahal ko sa buhay. Ito yung kapag tinawag ako, doon ako lilingon, di ba? Yes. So, yun naman yung purpose ng pangalan. Ina-update lang yung mga papeles. Yes. So, sa ngayon ba, kasi paano ba, recently laging nasa balita yung mga circus sa Senado. So, yung iba pang mga nagaganap, ang daming kabi-kabilang issue na nangyayari sa ating bansa. Kumusta ba saan na ba umabot ang Simplified Legal Gender Recognition Bill sa Congress natin ngayon? Well, right now, we already reached out to a lot of people from the Congress and also from the Senate, no? And luckily we already received yung kumbaga interest, no? May mga kongresista na nagka-interest na magkaroon pa ng mas malawak na discussion para makatulong sila na maipasa tong bill na to, no? So hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung names, no? Yes, But kung sino-sino ang mga nagsusupport, we reach out to of course Mother Percy ng Akbayan and also si Kong Sara ng Gabriela. Sa Senate naman, nag-reach out kami sa team ni Senator Risa. So, ayun, we're very positive because, naka-receive din kami ng positive response from them na they're interested to learn more about this proposed bill na create namin. And soon, magkakaroon na kami ng discussion with them and hopefully, mag-start na yung process para maisulong na to sa Kongreso at sunod naman sa Senado. Ito dahil in a way nasa very early stages ito ng pagpapanukala ng batas at syempre hoping tayo na maging bukas din yung iba pang mga senators and congressmen. Ano naman yung magagawa ng iba pang mga allies, iba pang mga trans women, trans men na naniniwala na oo nga parang kailangan nga natin yan. Well, aside from the Congress and the Senate, reach out din kami sa mga city officials, no? Right now we're having talks with the, of course, Quezon City city officials para magkaroon ng ordinansa sa Quezon City na i-acknowledge yung live name, no, ng transgender person. And same dun sa experience namin sa Congress and sa Senate, very positive din naman ang response ni Quezon City. And balak din namin na kumausap pa ng maraming alay sa ibang city or city governments, no? Maybe we can reach out since I'm from Marikina, no? Ako, tinatry ko na mag-reach out na sa mga councilors, sa mga allies natin sa Marikina na makakatulong sa atin para mai-push to. So, sa mga transgender person naman, paano sila makakatulong? Of course, share their stories, no? Sa mga alam nila makakatulong sa kanila or sa mga makakatulong sa atin. No, sa mga, kunyari, city councilors, city mayors, no, they can share their experiences. Or also, they can reach out to us to share their experiences. Kasi, this bill was built, or this proposed bill was built because of our experiences. No? So, mas maraming experiences, mas maraming makikinig. No? So, that's the basic or pinaka-easiest thing na magagawa nila. Share the experiences through Facebook or again mag-reach out sa amin, yung ganon. And also since we're talking about Facebook, no, check nila kung makaka-attend ba sila sa mga discussions, yung mga ganon, para rin kung meron silang suggestion, nakikita mga suggestions, no, pwede nilang sabihin sa amin. Yes. Actually, ang galing no idea na lumapit tayo sa ating mga local governments. Yes. Kasi yun nga dito sa UP Diliman, nasa Quezon City tayo. Sa Quezon City merong right to care card. 'Di ba sa Pasig din? Yes. Sa Pasig meron din. So nakikita natin na
okay, hindi pa man nakukuha ito sa buong Pilipinas. Pero nagkakaroon ka rin in a way ng political pressure sa iba pang mga localities, sa iba pang mga local government units na, uy, pwede naman pala yun. Tapos parang, Yes. parang natutuwa yung mga constituents Yes. kapag merong ganon. Ano pala tawag doon? Dahil nabanggit mo na in a way yun nga, kailangan mag-share yung mga tao ng mga experiences nila. Tapos everyday na experience itong pag-claim nga ng live name. Bakit naman in a way or nakikita mo ba na harmful yung dead naming? It is very harmful, no? Of course, as I mentioned earlier, no, may trauma kasi. Minsan may trauma na kaakibat or kakabit nung dead name namin. No, kaya kami na pumili ng live name namin kasi yung dead name namin is una hindi siya nag-a-align sa identity namin. May iba na may traumatic experiences na na-experience nila with their old self, no? So, yung mga ganong bagay, makaka-apekto siya, of course, mentally, no, sa mga tao. And also, kapag na-apektuhan na yung mental aspect ng isang tao, magtutuloy-tuloy na yan eh. So, it is very harmful talaga. You know, as simple as dead naming, sa ibang tao parang wala lang yun, no? But for us transgender people, it is very harmful talaga. What kind of explanation maybe or yung mga definitions and maybe yung appeal would you give to this is our chance, diba? If there is a listener out there na hindi niya talaga tanggap or hindi niya maintindihan o mas gano'n na lang. Hindi niya maintindihan kung bakit harmful lang dead name kasi may mga ibang ganyan na para yun lang, 'di ba? Or nakaka-hurt ba yan? Pangalan mo yan, 'di ba? Anong klaseng sigurong explanation ng maaari nating ibigay para maintindihan nila na eto po yun, 'di ba? Ako siguro personally, no, petty yung explanation ko or yung the way I explain it. Pero like kung sinasabi, for example, ikaw Sandy, no, ikaw yung nagre-reject ng mag-acknowledge ng live name. Sabihin ko sa'yo, ikaw Sandy, from now on tatawagin kitang Bitoy. Yun lang tatawagin ko sa'yo, Bitoy. Yung ganon. So, after, a few times of me calling that person a different name, I'll ask him or her, kamusta yung pakiramdam? Di ba very uncomfortable, no? So, yun yung nararanasan namin whenever we are being dead named, no? Yung as simple as yung uncomfortable feeling, nagsa-stretch na siya. Marami nang mangyayari dyan. Ang ganda nung sabi mo petty, ang ganda nung explanation na yun kasi may merong padanas Yes. diba? Oo. Diba, parang di mo gets? Ito siya. Ikaw ngayon si Bitoy. Para mag-gets mo yung feeling. Yes. Pero tawag doon, no offense sa mga gustong tawaging Bitoy. If that's what they want. Pero ito din, parang kakabit in a way on the same note nung pagpili ng live name. Though sa Filipino kasi, yung pronouns natin gender neutral. Yes. Ikaw, ka, sila, tayo, ganyan. So, paano naman in a way nakakaambag din yung paggiit ng pronouns? Same as the dead naming, no? Yung hindi pag-acknowledge sa pronouns namin is also traumatic. No, ako personally kapag yung may mga naririnig akong experiences na ginagamit yung different pronouns na dapat ay hindi yun yung ginagamit sa kanila, ako yung nasasaktan para dun sa trans person. No, kasi again, baka may traumatic experience siya na alam mo yung bumabalik sa kanya. Yung mga ganun. Especially sa online, no, napakalala nito yung misgendering at yung dead naming. We have to realize na yung mga simple actions natin,
may have a big effect dun sa tao na pinagtatawanan natin, na mini-misgender natin, na dina-dead name natin. And again, no, it's a matter of respect and kindness lang talaga eh. Respect and kindness. Yes. Nalibre lang naman, di ba? Totoo. Diba? It costs you nothing to be respectful and kind, di ba? Buti nga, tawag doon, pag yun ngayon, pag mga nagzo-zoom meeting, Yes. yung parang nanonormalize na. Oo. No? So, at saka doon sa mga social media accounts. At minsan, kuwari, pag hindi sigurado yung sinusulatan, lalagay sa'yo, mix, ganyan, Yes. di ba? So, pwede naman pong maging flexible. No? Yes. So, in a way, tawag doon, itong mas napag-uusapan itong mga ganitong bagay, mas lumalapit siya doon sa katotohanan ng everyone everyday. So, sa sa next, yes. Ang dami natin na pagchichikahan. So, sa ating sa ating pagbabalik sa Gender Radio, pag-usapan naman natin kung paano natin pa mas maisusulong yung iba pang mga karapatan ng mga trans ngayong Pride Month. So, ayan, sa pagbabalik po yan ng Gender Radio, dito pa rin sa DZUP 1602, Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ladies and gentlemen, you have arrived at the library. If you haven't already done so, please stow your baggage in the designated bag racks. Please take your seat and quietly arrange your belongings. If you are seated next to another person, please ensure that your items are organized. We remind you to keep the shelves in order and to minimize noise and conversation. Thank you. Do your part and help make the library a conducive place to study. A message from DZUP 1602, Kasali ka! Para po! Dito na lang tayo. Pwede ba dito? Okay lang yan, para mas maikli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush. O tapos? Tapos, inamin ko na crush ko siya. Tapos sabi, Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka! Gender Radio. Nagbabalik ang Gender Radio at kasama niyo pa rin kami. Ako si Cindy at syempre kasama ako si Shane at ang aming panauhin na si Venus. Yan. So, kanina, bago tayo nag-break, napag-usapan natin yung tungkol dun sa batas at yung isinusulong nga na nasaan yung aking, ayan, yung Simplified Legal Gender Recognition Bill, 'di ba? At yung mga issue, 'di ba, kakabit nung dead naming, 'di ba? At yung kagandahan talaga ng paggamit ng lived name or simply your preferred name or just call me by call us by our names. Yes. Yan ang sinasabi natin. So, at nagtapos tayo dun sa, 'di ba, yung the pronouns, 'di ba? At yung how it is, 'di ba, may sakit talaga kapag hindi ito ino-honor. Pero nanonormalize din na siya, especially nga nung pag-zoom, 'di ba, during the pandemic. And yung efforts nga yung efforts ng mga tao, 'di ba, upon learning na ay mahalaga pala to ay magtanong. Siguro doon tayo mag-start doon sa paano ba, kasi may mga iba na nahiya silang magtanong. Ang feeling nila baka maka-offend, 'di ba? Dapat ba nahalata ko agad, 'di ba? Or tama bang manghula na lang ako, tas pag nagkamali nga syempre nakasakit pa. Ano ba yung advice mo ng how to handle yung how people should handle yung asking or Ako lagi ko itong sinasabi sa mga SOGS sessions ko, no? Assuming is more offensive than asking. No? Mas katanggap-tanggap para sa amin na tanungin. Hindi siya nakakabastos para sa isang transgender person na
ano po ba yung tamang tawag ko sa'yo, ganyan, ano po ba yung pronouns nyo, no? Mas sa amin, mas respect yung binibigay sa amin, no? So, ayun nga, like sinasabi talaga, huwag kayong mahihiyang magtanong. Wag mahiyang magtanong kung right Med. Hindi ko right pronouns or right name ba pronouns, ito? right name, Oo. right med. Ngayong ano ba? Go. Ay, yun lang. Connected lang to that. So, yan, it's more offensive to assume. Dapat ay magtanong. On the other end, yun ba, sa kabilang banda naman, meron na mga ibang tao na talagang kailangan sabihan na pag nagtatanong tayo ng pronouns, hindi natin tinatanong kung ano yung gender. Di ba? Kasi parang minsan in-equate yun na, di ba, babae ka ba, lalaki ka ba, ano ka ba, and parang may permission na mang-out, 'di ba? So, ano naman ang advice mo sa ganyan? Kasi nga, 'di ba, nandun sa isang banda yung mga nahiya, nandito naman sa isang banda yung mga entitled na dapat kitang tawagin ng ano yung gusto ko at pwede ko talagang i-out or tanungin ka kung ano yung gender mo. It's not their gender identity to out, no, somebody. Yes, Hindi nila story yun. So, ako, bakit mo i-out, no? May kanya-kanya tayong identity, may kanya-kanya tayong story. So, if you wanna be respected, respect other people. Right. Parang tulad nga ng gusto mo bang tawagin kita? Again, Bitoy. Di ba? No offense ulit sa mga No offense sa mga No offense sa mga may pangalang Bitoy. example lang po yun. So, tandaan lang natin na ang tinatanong natin ay pronouns and how to address at hindi natin business itanong ang gender identity. Yes. Sabi nga, not your closet to open. Yes. Oo. So ito, kumusta ba sa tingin nyo, sa strap, sa tingin mo bilang isang transwoman, kumusta ba yung LGBTQ rights ngayon sa Pilipinas? Yun. Hindi, pero alam mo yan, ang mga tao lagi nilang sinasabi na ang dami yung hinihingi, accepted naman kayo. 'Di ba? Yung sa community sinasabi nila na accepted na. But no, LGBTQ+ community is still not accepted here in the Philippines. Now, we are tolerated, yes, but accepted, no. Because if you will claim or people will claim na accepted ang LGBTQ+ community dito sa Philippines, edi sana hindi mahirap sa amin ipaglaban yung mga basic rights na dapat naman ay meron din kami. Kasi Pilipino din naman, taxpayer din po kami. So, yung mga basic rights, no, like the SOGI Equality Bill, no, ayan din, isa rin yung issue na sinasabi ng mga tao na ay pang bakla lang yan, ay pang tomboy lang, pang trans lang yan. No, lahat po tayo is may SOGI. Lahat po tayo may SOGI SC. So, us pushing this, hindi lang po to sa community, hindi lang po to para sa LGBTQ+ community, para po sa lahat to. At ang isa sa pinaka-essence ng SOGI Equality Bill is magkaroon ng pantay-pantay na seguridad para sa lahat, hindi lang po para sa LGBTQ+ community. Yes. So, right now, yung mga rights for the community, hindi pa, ako naniniwala ko na kulang pa. Marami pa tayong dapat iparanas, ibigay sa LGBTQ+ community. Yes. Dito sa bansa natin, tawag doon, wala pa rin tayong same-sex marriage, 'di ba? So, kahit 'yun, parang pupunta ka pa sa ibang bansa. Yes. 'Di ba? Parang makikita mo ngayon, pwede siya eh. Pwede pupunta kami sa ibang bansa. So, bakit ngayon, paano kung ikaw ay may minamahal pero hindi nyo naman caring magpakasal sa ibang bansa, 'di ba? So, dapat dito pa lang ina-afford na 'yun sa bansa mo kasi gusto sana magpakasal sa Pilipinas pero 'di ba? Actually, isa 'yan sa mga issues ng cisgender community, no, ng mga straight cisgender people, na yung lagi nilang ang pushback nila lagi is yung same-sex marriage, no. Actually, ang hiningi nga lang po namin is hindi po yung kasal sa simbahan. It's more of acknowledgement from the government
na wala namang mali, 'di ba? Ako po, for example, no, ako po ay kasal. Ako po ay kasal. Ngunit hindi po kinikilala ng government ng Pilipinas yung kasal ko. Why? Because yung sa legal documents ko, yung sex marker ko is yung male pa rin, no? At yung asawa ko po, isa po siyang American, male din. So, hindi po siya in-acknowledge ng Pilipinas. So, ang hirap, no, ng situation namin. Kasi magastos, kasi renew ng visa, yung mga ganong bagay na hindi naman na dapat natin pinoproblema. Kung ibibigay lang natin yung basic na karapatan ng isang tao. Na kung titingnan natin, tawag doon, ina-update lang naman natin nga yung mga dokumento kasi mag-asawa naman na sila, Yes. 'di ba? So, bakit nga ba natin ipinagkakait ito sa ating mga kapatid na LGBT? So, ito nga naman, ngayon naman, parang, 'di ba, June, tawag doon, meron din, liban sa Pride Month, graduation din. So, isa ding pinag-uusapan ngayon, 'di ba? Yes. Yung mga karapatan ng mga LGBT na i-express yung sarili nila sa mga outfit, ganyan. Ako, naniniwala ako na ang isang estudyante, ang isang LGBTQA+ na estudyante, naging magaling siya, graduate siya, dahil tanggap niya yung sarili niya bilang parte ng LGBTQ+ community. Parang sa mga transgender, no? Let's say, yung isang trans student is may award, may honor. Nagkaroon po siya ng honor because confident siya sa sarili niya. No, tanggap niya yung sarili niya bilang isang transgender person. So, bakit natin i-diminish yung moment niya by, using or hindering them from expressing yung sarili nila? Doon pa lang sa mga outfit, yung dead naming, no? Parang inaalis natin yung moment sa mga estudyante. No, so ako naniniwala ko na napakasimpleng graduation, no. Yung mga simpleng moment, napakalaking bagay nun kung ipapayagan natin, kung i-allow natin yung estudyante na maging na pumunta sa ceremony na yun kung sino talaga siya. Nang walang ganong bagahe na kailangan pang isipin. Kasi may mga trans students actually na nakausap namin, no, na hindi sila attend ng graduation. Why? Kasi tatawagin yung dead name nila. Diba? Or hindi sila pinayagang mag-dress under ng toga. No, nakakalungkot kasi graduation is a moment sa buhay ng isang tao eh. Bakit hindi natin siya ipapadanas sa isang estudyante? Diba? Bakit natin ipagkakait yung moment na yun sa isang estudyante? Siya naman yung naghirap para graduate. At pumasa. Yes. Napakahalagang i-point out yun, na ito ay isang napakagandang moment para sa isang tao, di ba? Sa isang student. But it happens to be an occasion kung saan i-call out ang isang bagay. To call out a name na hindi na nga niya ginagamit, and which will make it, di ba, traumatic or may pag-re-traumatize, and yun na nga, which will bring yung lungkot or may mga ayaw mong maramdaman dun sa okasyon na celebratory. Celebratory, and ganun din dun sa, kasi hindi ba, again bumabalik ako dun sa reasoning lagi na para yun lang, para pangalan mo naman yan, di ba? Or sumunod na lang tayo kasi yan naman ang biological sex mo, na talagang napakalaki nung, di ba, for those na nag-refuse, na i-dismiss lang as something very small. Kaya ang ganda nung in-explain mo na actually, may isang high school, private high school to. It's an international school. Nag-ask sa akin ng kung ano maipapayo mo. Yes. So, nagpa-consult sila sa akin. Ako, ang sinabi ko sa kanila is, kung i-announce nyo lang naman yung name, use the live name. If ang worry nyo is a certificate, then use the legal name. Kasi certificate yun eh. Diba? Diploma yun. It's a legal document. No? Of course, we can't really push
na ilagay ang ilagay doon is yung live name kasi nga legal document siya. No, meron tayong proper reasoning for that. Pero yung i-announce nyo na pangalan, At ipa-flash siya. yes, ipa-flash sa screen. Sa LED diba? screen. Anong masama? 'Di ba? Parang i-call out ba kayo ng Philippine government na bakit ginamit niyo yung yung live name niya? Hindi naman i-acknowledge yung niya, graduation status. And buti, very open sila na mag-seek out talaga Yes. na mag-consult. Kasi, yun nga sabi, walang masamang magtanong kung ikaw ay isang institution. Lalo na kung ikaw ay concerned sa iyong mga tawag doon, mga constituents, sa inyong mga estudyante, na gusto mo ding maging masaya sila sa graduation nila. Pwede ngang you can even go as far na, ito po isang pang-legal document nyo na kopya, tas isang kopya na kung gusto nyo pong ilagay sa Yes, wall nyo, na ang actually. nakalagay ay live name. 'Di ba? So, ito pwedeng ito po pang nyo, pang submit nyo po sa college dahil hindi pa nga naisusulong yung simplified legal recognition Legal gender recognition. gender recognition bill. Tsaka political will lang talaga yan. Pwede naman eh. Di ba? I like what you pointed out na, di ba, there is a specific reasoning for the legal document, sure. Pero, for example, many years ago, when I was still in the corporate world, I worked for parang French-Filipino company. And yung pangalan mo, nandun lang talaga siya sa HR. And kailan pa to, di ba? Yes. 15 years ago or more. And so nandun yun sa HR, sa files, 'di ba? Pero yung naka-splash na pangalan mo, yung sinasabi sa mga clients, even your ID, ay yung talagang kung ano yung gusto mong name. 'Di ba? They didn't even ask na live name. They just said Anong yung name na gusto mong ilagay? The name that you want. Diba? So, and so sa lahat ng I would say, 'di ba, parang business or legal na dealings of the company, we were using our names. 'Di ba? So pwede siya talaga, 'di ba? Pwede naman. Kung artista ka nga, kung gusto mong wala kang apelyido. Oh, 'di ba? Yes. 'Di ba? Pwede. Actually, that's a live name, di ba? Yung mga aliases. Oo. So, bakit nga ba Bakit nga ba hindi? So, ngayong Pride Month, dahil kanina nga nabanggit mo, very, very busy po ang ating Miss Venus. Ano ang mga activities ng STRAP or ano ba yung ibang mga pwedeng joinan ng mga nakikinig sa atin ngayong mga trans, mga allies, iba pang member ng LGBTQIA plus community? Ano yung mga pwede pang gawin to support this and to support gender rights? Well, unahin ko muna dun sa mga alay, no, at mga gustong sumuporta or sumusuporta sa LGBTQ+ community, no. Ako lagi kong sinasabi na if you really want to be an ally, you have to learn more and listen more. No, learn more because maraming mga bagay na kailangan pang nating iparanas sa LGBTQ+ community. Kailangan pa nating marinig yung mga storya nila. Kasi, gaya nga ng sabi ko sa'yo kanina, no, different people, different stories. No? May kanya-kanyang stories na kailangan natin pakinggan at through those stories, makakatulong tayo sa kanila. That's allyship. No? Sa mga events naman, no, ipa-plug ko na yung pinakamalaking event na gagawin natin next week na actually, no, which is the Love Laban here sa UP Diliman. So, dadalo po ang Society of Trans Women of the Philippines together with Pioneer, FTM, and Transmask Philippines. Magma-march po kami. Kami pong mga bumuo ng proposed legal gender recognition bill. Magma-march po kami as one coalition. Naka-under po kami sa Call Us By Our Names coalition. No, wow. So kumbaga ipopromote na natin ng bongga ito bago natin simulan na i-process siya sa Congress at sa Senate, no. So if you want to join po, no, just reach out through our social media pages. Sa Facebook po, of course, yung Society of Trans Women or STRAP, and also we have an Instagram. Ayan. So, dito naman sa UP Diliman, meron ding
tawag doon, UP Diliman Pride March this coming June 25 sa Webes, 3:30 PM at magmi-meet up sa tapat ng Vargas Museum para, 'di ba? Itong isang buong buwan na to, napakaraming iba't ibang activities. Ito ang theme nga, Rain is Bow is Now. O, di ba? Very baguette. Very baguette. So, kung saan mang walks of life, meron kang majojoinan to show your support. No? Ito, bago tayo magtapos, sa tingin mo ba, posible yung isang mundo na kumikilala sa mga pangalan at pagkatao nating lahat? Posible. Kasi, again, a name is a basic human right. No? So, posible siya. We just have to acknowledge na lahat or ang human rights ay para sa lahat. Masyado o tandaan natin yon, ang human rights ay para sa lahat. Yes. Hindi natin sinasabi, ikaw may right ka magka-rights at ikaw Hindi masyado. Yes. Oo. Bakla ka. Di ba? Hindi sa'yo pwede. Di ba yung yung masyado naman kayo maraming hinihinging rights. Lahat po tayo ay dapat, diba, mayroong rights. Or kaya hinihingi kasi for the longest Dahil time ay pinagkakait. pinagkakait. Hindi diba? po kami, ang LGBTQ plus community, hindi po kami nanghihingi ng special, anong term na ginagamit namin? Special treatment. Special treatment. No. Ito po ay basic human rights na kami rin naman po ay tao, kami rin po ay taxpayer, kami rin po ay miyembro ng komunidad dito sa Pilipinas. So, wag niyo na pong ipagkait sa amin. True. Gusto ko yung sa taxpayer. Yes, Diba? taxpayer po kami. Ano siguro ang message mo sa kapwa trans women, mga kabataan, and mga not so kabataan na gusto ring pumili ng sariling pangalan? Always remember, as I mentioned earlier, always remember na your live name is or will be the reflection of your true authentic self. It'll be a symbol na ipapresent mo sa ibang tao, and it'll be a symbol na kikilalanin ka even after after life, no? So, choosing a lived name should be a very important thing for a transgender person. At huwag kang matakot na pumili ng name na gusto mo. Kasi your gender identity, ikaw lang ang makakapagsabi niyan. So, at nandito ang mga trans orgs para patuloy na ipaglaban ang ating mga karapat-trans. Yes. Ang ganda, di ba? So, di ba, piliin mo kung ano yung totoo sa'yo. Yes. Di ba? At dahil dyan, nagpapasalamat kami sa'yo, Venus Anchetale. Yeah. Maraming salamat, Ang daming Cindy. Maraming salamat, natutunan. Shane. Maraming salamat, Cindy. Ayan, at dahil dyan, tayo magpapaalam na at magsasabi pa rin na Happy Pride. Magkita-kita po tayo sa ating mga Pride Month activities and Pride March kasi, 'di ba? Ipaglaban ng mga karapat-trans. Oh, yes! At yan, at ito po muli ang Gender Radio, ang chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office kasama ang DZUP. Gusto nating magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong araw, ngayong episode. Yes, thank you sa ating kasama ngayon sa tech at nandito ang ating program director at ang ating kasamang program producer si Almira. Yes, gusto ko yung na-realize ko yun. Syempre kasama pa rin natin si Johnson at si Mark. Thank you sa lahat and happy Pride. Ito muli ang Gender Radio dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka! Gender Radio. Hatid ng UP Diliman Gender Office.